This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Kayo po ay nakikinig at nanonood sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Jazz. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock. At muli nga po, excited na naman po kami na makakapakinig din naman po tayo ng panibagong kwentong pagbabagong buhay nga po kay Kristo na mula po sa makakasama nating guest ngayong gabi. Kaya naman po, huwag na huwag po kayong lilipat ng inyong pong mga radyong pinapakinggan sa mga oras na ito, mga ka-TikTok at mga kaibigan. Ayan, at binabati na po namin ang lahat na nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM. Ganon din naman sa mga nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe and like, paki-subscribe and like na po and i-share nyo na rin po, ano? At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gusto nyo pong i-share sa amin at sa mga taga-subaybay po natin, or kung meron kayong pa-shoutout, comments, greetings, or tanong, kayo po ay tumawag o mag-text lamang 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. Ayan, kaya naman po muli binabati ko po lahat ng mga masusugid na rin tagapakinig sa ating radio station na 89.1 FM. Ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kaya nga po, binabati ko rin po ang ating po mga timbahay, sila nanay, si tatay, si ate, si kuya, kahit nga po ikaw, nanay na naglalaba o nagluluto po sa mga oras na ito, huwag na huwag po tayong lilipat ng ating pong mga estasyon na pinapakinggan. Of course, ganun din DJ Jazz sa ating pong mga tsuper, mamang tsuper na nagdadrive ng tricycle, ng kanyang bus o ng mga pampublikong sasakyan. Huwag na huwag po ninyong ililipat kung kayo ano pa po ang ginagawa ninyo ay mag-tune in lamang po kayo dahil panigurado, no? DJ Jazz ay makaka-relate kayo sa kwentong pagbabagong buhay po kay Kristo. And of course, kung mga nais niyo din pong makakuha ng mga libreng aklat, kagaya po ng Great Controversy, ng Steps to Christ, mamaya ipapakita po ni DJ Jazz, kayo lamang po ay mag-text o tumawag sa numerong 0918-9447-891. Muli, 0918-9447-891. DJ Jazz, bati-bati na tayo sa ating mga ka-TikTok. Alam mo, pinakakaabangan ng anak ko ngayon ang live natin. Yes. So, hi and shout out kay Denden, ang maganda kong anak. Ganun din naman ang pretty ate nila, Ate Rafa and Ate Momo. And ganun din, kay Amor Arevalo, ayan na, ang mga nagko-comment po. Sino pa, DJ Rock? Yes, gusto ko rin pong batiin si Ma'am Evelyn Zabat, watching daw from Gapan, Nueva Ecija. Hello po sa inyo, Ma'am Evelyn. And also, Ma'am Nora Abrigo, kaganina din nakita ko din po ito si Ma'am Teresita Galapon at si Ma'am Ging Lim. Maraming salamat po sa pakikinig sa inyo, mga ka-TikTok. DJ Jazz, baka may mga nakikita ka pa dyan. Ayan. So, good evening po. Wilfredo de Guzman at marami pang iba. Happy viewing po sa inyo and happy listening. Nako, DJ Rock, nakaka-excite ang ating guest ngayon at may bago na naman tayong kwentong mapapakinggan. So ngayon, DJ Rock ay nasa ika-37th episode na tayo ng ating program. And kung meron po kayo mga episodes na na-miss, punta lang po kayo sa ating Facebook page. Ayan, pwede rin po sa Tinig ng Pag-asa na page or ang ating TikTok page o Transformation in Christ Talk na page. Ayan. So ngayon ay DJ Rock, ang pamagat ng ating episode is Death to Life. Oh, parang kakaiba ata yan, DJ Jazz. Ano kaya itong from death o death to life? Sino ba yung namatay at sino ba itong nabuhay? Kaya naman, DJ Jazz, sino ba yung ating makakasamang guest ngayong gabi? Ang pangalan po ng makakasama nating guest ay walang iba kundi si Marilyn Taray. Ayan.
Ayan. Sino nga po ba si Ma'am Marilyn? Hello Ito po, na Ma'am po. Marilyn. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, DJ Rock and DJ Jazz. Okay, may gusto po ba kayong batiin sa ating mga manonood at tagapakinig? Binabati ko po lahat ng nakikinig, nanonood, maging ang Leland SDA Church Ayan. at ang mga anak ko. Yun po. Ayan. Shout out po sa Leland Seventh-day Adventist Church. Ayan. Shout out din kay Can and Dee. Andyan sila nanonood, ano? And pakilala niyo po yung sarili niyo. Ano po ang inyong pangalan? Sa taga saan po kayo? Ano? And ano po yung ginagawa niyo sa ngayon? Ako po si Marilyn Taray, taga Alabat, Quezon po talaga ako. Pero sa ngayon naninirahan kami dyan sa Balongbato, Quezon City. Bali, ako po ay widow, may dalawa akong anak. At packer ako ng online business ng anak ko. Ayan. So, ilang taon na po kayo ngayon? 59. Wow, hindi po halata. Thank Oo you. nga, hindi halata na 59. So ano po yung mga pinagkakaabalahan nyo sa mga oras na ito? O sa mga pagkakataon na kayo po ay nasa bahay? O kasama niyo yung mga anak nyo? Nagpapak ako ng mga parcels. Oo. Oy, bihira Shopee po yan, ba ah. yan? Baka gusto papromote ba tayo? Pwede ba yun? Pwede daw. Pakiplug po ng ng store ninyo. Ayan. Ano po yung usually na pinapak nyo, mga products or items po ng inyong anak na binibenta? Bali mga chocolates, kung ano-ano. Wow! Iba't ibang products. Mm-mm. Oo. So mga ganong katagal nyo na pong ginagawa yung pagpapak po ng mga products na yan? Parang 5 years na. Wow! Wow, 5 years. Talaga mula nung pandemic, tama ba? Nag-umpisa kami before pandemic. Before pandemic pa. Oy, pero the rest, di ba, DJ Rock, madalas nag-boom nung pandemic. Mm-mm. So, talagang may Talagang blessing nag-boom pa ang mga rin. online business. Oo. And I think sa story ngayon, sa story mamaya, ano pong nickname po ninyo? Malin. Malin, ayan. Sa story ni Malin mamaya, mas malalaman natin na ano yung mga nangyari pa sa kanya during this time ng pandemic, So, So, sige, go DJ Jazz. so puntahan natin. Nabanggit niyo po na widow din po kayo, tama? So, can you tell us the name of your husband po? Edwin. Ayan, Edwin Taray. Tama ba? Edwin Taray. Siya po ba ay taga Quezon din? Taga doon din sa amin. Kailan lang po? Kailan lang po? 2021. 2021. Talagang during ng pandemic din, So talagang very fresh pa, kumbaga, no? Yung talagang naging experience o yung pagkawala po ng kanyang asawa. Pero nabubuhay po ba yung inyong asawa? Ano po yung pinagkakaabalahan niya o trabaho Oo po nga. niya? OFW siya. Oh, OFW. Saang lugar po? Sa Alcobar, Saudi Arabia. Saudi Arabia. Grabe. So, gano'n po kayo katagal na kasal po ni tatay nung po siya ay nabubuhay pa? Since 1987. Wow, hindi pa ako buhay nung DJ Jazz. Oo nga. So, mga kasi 35 na, mga 38 years ago, ganon. Galing, opo. So, ilang years po siyang OFW? Maaga po ba siya naging OFW? Bali, mag-sweetheart pa kami, OFW na siya. Wow, grabe, yun na talaga. Oo. So, talagang long distance? Oo. Kaya shout out DJ Jazz sa mga OFW na nakikinig sa atin sa mga Yes. oras na ito. We honor your sacrifices po, anong pakiramdam na meron pong OFW na husband or partner? Ano kasi, parang nasanay na dahil mag-sweetheart pa lang kami, magkahiwalay na. Bali, every 2 years saka lang kami nagkikita. Parang ganun din sa mga seaman, DJ Rock, talagang minsan lang nakaka-uwi. Well, Pero DJ Jazz, no, gusto din nating malaman, sino ba si Ate Malin, tama ba? Nung hindi pa niya kilala si Kristo sa kanyang buhay. yes, konting kwentuhan niyo po kami. Ayan. Galing kasi ako sa ibang religion. Tapos, hindi ko talaga kilala si Christ. Hindi ko alam yung Bible, hindi ako nagbabasa noon. Bali, mataray, masungit, madaling mainis. Pag may diskusyon, hindi nagpapatalo, ganon, makasarili. Yung parang puro sarili ang ano ba yung gagawin ko, lahat nakarely sa sarili lang. Pero ano po yung nagustuhan ng husband niya sa inyo? Ayan.
Kwentuhan niyo kami, paano po kayo nag-meet ng husband ninyo? And parang nabanggit niyo rin po previously sa mga kwento niyo sa amin personally na parang Adventist po yung husband niyo. Adventist siya. So, paano niyo po siya na-meet? Bali, third year high school ako. 15 years old ako noon. Photographer kasi sila. Photographer sila. Then, pag yung may event, nagpipicture sila. Pagkatapos, i-deliver yung picture, yung hard copy. Hindi pa usong soft copy kasi Opo. noon. Talagang hard copy, i-deliver sa bawat baryo. Bali kasi taga-baryo ako, taga-bayan siya. Yun. So, nakita niya ako doon naglalaba. Oo, nang 15 years old pa lang kayo yan. Oo. Habang nagdi-deliver siya. And then, habang papalayo siya, nagtataka kami. Parang lingon siya ng lingon. Oo. Ayun. Ayun pala, nagkagusto na po sa inyo. Oh, hindi na daw nawala yung mukha ko sa isip niya. Grabe. Love at first sight. Talaga na fall in love po sa inyo sa kagandahan po nyo. Oo. Pero during po ng inyo pong ng inyo pong journey nung panubuhay pa po ang inyong asawa, ano po kaya yung mga unforgettable o hindi niyo po makakalimutang karanasan sa buhay niyo? Bali, yun na nga, yung nakarely sa aming sarili ang buhay, papaano yubuhayin ang mga anak, kaya siya nag-OFW. Talaga namang OFW na siya, pero hindi siya humihinto. Oo. Kasi nga, paano bubuhayin ng anak, paano kami mabubuhay, wala din akong trabaho noon. So, more on ourselves. Talagang to sustain and to survive po talaga. So, For sa sure, mga- marami kayo, Ate Mali, no, na na-experience talaga. Pero tingin niyo, ano po yung hindi niyo makakalimutan or unforgettable moment po ng life niyo so far? Kasi yung hindi ko talaga makakalimutan, unti-unti ko nang nakikilala ang Panginoon noon. Nung mamatay ang husband ko. Oo, noong 2021. Ano po ikinamatay niya? Cardiac arrest. Natulog lang siya literally. Wow. So, talagang very at peace yung kanyang pagkamatay. Nasa ibang bansa po siya noon. Tama po? Wala po siya sa Pilipinas. Wala. Talagang hindi mo talaga makakalimutan yung DJ Jazz, no? Kasi ang layo ng asawa niya, OFW, tapos mababalitaan mo na lang na namatay na yung asawa Totoo. niya. Totoo. So ano po yung naging effect po nun sa inyo, Ma'am Malin, so far? Bali, mahirap siya syempre dahil tatawagan ka, in-message ako ng kasamahan niya na hindi ko naman kilala. Kung ako yung asawa. Oo. Pagkatapos, pinapatawagan sa akin yung boss nila. Hindi ko maintindihan. Basta, sumisigaw na lang ako nun. Pero at that time, yun nga, unti-unti ko nang nakikilala ang Panginoon nun. So, parang napapalapit na ako sa Panginoon nun. Kaya parang, at kahit alam kong nawala siya, nahihirapan ako. At peace ako. Totoo. Kaya mamaya, DJ Rock, aalamin natin kung papaano nakilala talaga ni Tita Malin yung Panginoon, para magbigay sa kanya ng peace amidst yung pain, grabe, amidst the pain, amidst death, and hindi lang kasi yun, Malin, kundi pati yung nawala po sa inyo, hindi ba? Hindi lang yung buhay niya, pero yung paano po kayo nakasurvive after noon? Syempre, opo, wala na po yung nagsusustento ng family. Tama po ba? So, bago tayo magpatuloy, DJ Rock. Yes, medyo bibitinin lang muna natin DJ oo. Jazz at mga ka-TikTok yung ating pag-uusap, ating pagkukwentuhan. Pero of course, babalik pa rin po tayo. Parang Pero bago po nakakabitin tayo talaga, magpatuloy DJ sa Rock. ating programa, ay atin muna po mapapakinggan ng isang napakagandang awiting pinamagatang To Rescue a Sinner Like Me. Ayan.
my Savior alone on the cross. I know without Him that my life would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason He died and arose just for me. So unworthy was I, yet He gave willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, and He gave me a reason to sing. It's so hard to believe that it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King, my King. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me. Time check, it's 8:20 in the evening. Hatid sa inyo ng AWR and Philippine Standard Time. Andito pa rin po kayo sa TikTok, Transformation in Christ Talk, and this is DJ Jazz.
At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rack at patuloy pa rin po tayong nakikinig sa 89.1 FM. Ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakasubscribe o nakalike ng mga ka-TikTok at mga nakikinig, mag-like at mag-subscribe na po kayo. At kung meron po kayong mga pa-shoutout, greetings, questions, o maging reflection po kung nais nyo rin po tumawag sa atin at magbigay ng reaksyon patungkol po sa kwentong pagbabagong buhay na ating pong napapakinggan o meron kayong mga katanungan, maaari po kayong magtumawag o mag-text sa numerong 0918-9447-891. Muli 0918-9447-891. At kasama pa rin po natin ang ating guest na si Ate Marilyn at pagpapatuloy po natin ang kanyang kwentong pagbabagong buhay. Kasama Ayan. ang ating DJ na si DJ Jazz. Yes, bago yan, DJ Rack. Nagkakagulo na sa ating comment section. Oo nga, batiin muna natin sila. Hello, hello po sa aking mother-in-law, si Miss Karina Diaz, watching from QC. Good evening po, good evening. And Mika Mateo Baterzal. Good evening daw, DJ Rocky. Kaya naman ba to? Yes, ayan. Ayan. Sila ang isa doon sa mga host doon sa aking pinuntahan na evangelism doon sa Wow, Aklan. Hello po, all the way mga from Aklan. Baterzal family. Hello po, Oo. good evening. Also to Teresita Galapon, thank you po for greeting us. Yes, God bless us po. And also, Pastor Mart Martizano. Good evening po, everyone. Good evening din sa inyo, Pastor Mart. Thank you for listening with us this evening. Yes, at hindi papahuli si Brother Raymond Cabalonga. Ayan, nakikinig po sa atin ngayon. From Leland din po. Ayan, Leland Seventh-day Adventist Church. Ayan, nagkatanong siya, DJ Jess. Sabi niya dito, sa Aklan pa din po ba si DJ Rack? Abay, ako lang po, wala na po ako sa Aklan. Ito na po ko ngayon sila, ang Kuya Raymond. Ayan, maraming salamat sa pagtatanong. Okay, shout out din. Visit with us, Leia Palomar Santos and Ma'am Lerma Dimson. Hello po sa inyo. Magandang gabi din po. Pati kay Leslie Mediona. Hello po sa inyo. And also, si si Tita Karina, yung inyong mother-in-law, no? And syempre si Dennis Estanislao. Good evening, DJ Jazz and DJ Rock. Hello po, Tita Malin. Shout out po kay Van Vincent Berondo. Palagi nakikinig sa AWR. Talaga naman po. Amen. Ayan. Ayan, kaya maraming salamat po. Keep sharing, keep liking, keep subscribing po mga ka-TikTok, no? DJ Yes. Jazz, pagpatuloy natin ang kwento ni Ate Malin. Oo, at talagang inaabangan na natin, inaantay na natin itong kwento ng turning point ng buhay niya. Paano niya po na-encounter o talagang nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon? Okay. Dati na din kasi talagang nakapag-asawa ako ng Seventh-day Adventist. Mm-mm. Pero di siya active. Apo. Mm-mm. Nabinyagan ako noong 1993 nang hindi niya alam. Since magkalayo nga po kayo, Kasi, na-curious ako bakit nagsisimba, iba yung church na sinisimbahan nung pinsan niya, yung first cousin niya, at saka yung mga pamangkin niya. Pati yung biyanan ko. So, halos mga kamag-anak niya, Seventh-day Adventist po. Mm-mm. Oo. And sa Quezon, tama po Sa ba? Quezon. Mm-mm. So, nagsimba ako once Mhm. out of curiosity. And then, may mga tayo doon na may mga brethren na nagbigay sa akin ng Spirit of Prophecy books. Mhm. Nag-umpisa akong magbasa. Iba yung nararamdaman ko habang ako yung nagbabasa. Mhm. Ano po naramdaman nyo? Masaya po? Or? Parang hindi ko maipaliwanag siya. Na unti-unting may nalalaman ako. Kasi yung kumbaga man yung si Moses, siya yung halimbawa ng namatay, na mabubuhay ulit. Wow. So, parang nadadagdagan po yung Bible knowledge po ninyo. Noon pa lang ako nagkakaroon ng kaalaman about Bible. Yan. Pagkatapos, nagpa siya ako magpabinyag noong 1993. Hindi alam ng husband ko. Dumating siya, 2 years old yung bunso ko. Nag-conduct ako ng worship sa bahay. Mhm. Pagkatapos ang nag-pray yung bunso niyang anak. Mm-mm. Pagkatapos naming mag-worship, umiiyak siya. Oh. Kasi sabi niya, mas magaling pang mag-pray yung anak niya kesa sa kanya. Oh. Ayun, pero ang nakakalungkot, nanamlay din ako eh. Siguro kasi, wala nga akong alam sa Bible. Bali, wala namang
akong Bible study noon. So, hindi siya rooted. Mm-mm. Kaya parang nawala din ako. Mhm. Matagal. Mhm. So, parang almost 30 years. Wow. Matagal. And then, yun nga, nung January 2021, nag-send sa akin yung husband ko ng link sa YouTube kay Kapitulo Versikulo ni Brother Jerry Sevilla. Oo. And si Brother Johnson, tama po ba? Brother Jerry Sevilla pa lang. Siya lang. Oo. Siya pa lang. Kasi pandemic nung mag-isa lang siya nagbo-broadcast sa bahay. Oo. Oo. Pagkatapos, unti-unti, nalilinawan ko, ayun pala yun. Mhm. Tapos, kasi Seventh-day Adventist ako, pero hindi ko alam bakit yung seventh day ang pangilin. Mm-mm. So, kasi more on questions dun eh. Yes. So, dun ko unti-unting nalilinawan yung lahat. Habang nagpapak ako, actually nakikinig lang ako kasi hindi ko naman siya mapanood dahil nagpapak nga ako from 4 a.m. So, replay yung sa akin kasi 8 p.m. yun eh. Oo, nire-replay ko siya. Tapos yung unti-unti akong nag-grow pa, unti-unting napapalapit sa Panginoon. And then, namatay si Brother Jerry. Oh. Yan po ay 2021 din? Parang umiyak ako noon. Pero sino po ang unang namatay? Yung husband niyo po o si Brother? Si Brother Jerry. Si Brother Jerry, opo. Oo. Eh, sabi ko, ang hirap. Yung parang ayoko na yung katulad ng dati, na walang direction ang buhay. Mhm. Parang ginagawa ko lang. Nagpipray naman ako lagi. Nagpipray talaga. Pero parang parang yung genie ang Panginoon. Mhm. Na, Pag-request lang, oo, ganyan. ganito, Oo. pag nahihirapan Saka ka, lang yung gano'n, magpipray, yung wala ka opo. talagang personal na relasyon sa Opo, Kanya. totoo. Pagkatapos, nanonood lang ako nun online eh. Mhm. Until mamatay nga yung husband ko. Wow. So, ilang months apart lang? Kasi same year po, ano? Mm-mm. Mm-mm. So, parang sabi ko, ang hirap. Pero ang ano nun, kahit na nawala siya, malapit, yun yung pakiramdam. Kasi nakabase sa pakiramdam nun eh. Mhm. Kasi wala pa akong gaanong alam. Ang pakiramdam ko, yun yung pinakamalapit ako sa Panginoon Mhm. nung mawala ang husband ko. So, mahirap, masakit, pero hindi ako shattered. Opo. Mm-mm. Parang yung tiwala ko nandun, Mhm. alam kong ay, siyang gagawa para sa akin. Mhm, mhm. Yun. Grabe. Mm-mm. And talagang may way ang Panginoon na, alam mo yun, hindi naman sa gusto natin na mangyari yung mga ganun, pero may way ang Panginoon to comfort us even ahead bago mangyari pa yung mga ganung bagay po. Ano. Doon ko DJ Jazz na pagtanto kung bakit ganun yung title ng ating Yes, episode oo. na Death to Life. Kasi may nawala man, may namatay man, pero may nabuhay naman na pananampalataya kay Kristo. So talagang, kumbaga of course, hindi maganda yung pangyayari, painful, pero naging blessing in disguise at the same time. Kaya talagang makikita natin na kayang baguhin ng Panginoon yung pain na meron tayo, na maging blessing siya sa buhay natin. Kagaya ng nangyari sa buhay ni Ate Malin. Totoo yun. And even yung mga karanasan na may mga namatay sa buhay natin, na mahal natin sa buhay, ano. Now, gusto natin ituloy yung kwento, Malin, ano. Paano ka nagbalik sa pagsamba? Ayan. Ano yung naging way ng Panginoon? Nung service sa husband ko bago siya ilibing, Mhm. humingi ako ng tulong sa kapitbahay namin kung sino pwede mag-service. So, naiuwi po sa Pilipinas? Yung Naiuwi labi siya po sa Pilipinas. Oo, kasi galing Saudi po, tama, ano? So, nag-funeral service po doon. Sa St. Peter. Sa St. Peter. Opo. Oo. Mm-mm. Tapos, si Cecil, siya yung nag-organize kung sino pupunta. Si Pastor Villarica yung sinama niya. Then, kasama si Mermalyn, si Ate Fanny. Sila po ay mga taga-Leland Seventh-day Adventist Church. Tama po? Ayan. At saka si Can at si D. Ayun. Mm-mm. After nang nagkakwentuhan ng konti, tinanong ako ni Ate Fanny, saan ka member? Mhm. Meron tayong church dito sa malapit. Mm-mm. Ayun, yung nag-umpisa. Pero pagkatapos nun, di na kami
magkita ulit. Opo. Hanggang sa magpasya ako na mag-church ulit doon sa Leland. Malapit lang sa bahay. Lalakarin So, lang. napuntahan Ilang nyo. hakbang lang. Opo. From one invitation, talagang the Holy Spirit works, in-impress po kayo na magsimba. So, nagsimba po kayo. Is that a Saturday po? Mm-mm. Ayan. Tuwing Saturday lang. Mm-mm. Tapos And then? dumarating ako, ano lang, Sa second service lang. Hour of worship po ang tinatawag. Oo, Yung hour of pinaka-main worship service. lang. Oo. Kasi yung Sabbath school, yung lesson study, nanonood ako online sa oras ng Oo, marami pag-aaral. pong online programs po noon. Ano? Pero makulit kasi si Ate Fanny. Sabi niya sa akin, saan ka nag-lesson study? Sabi ko, sa online, nanonood akong oras ng pag-aaral. Ay, mas maganda kung may para may interaction. Ayan, Oo. opo. And then, nag-start akong mag-Sabbath school. Mhm. Inilagay niya ako sa grupo niya. Mhm. And the rest is history. Talaga pong no? May nadadaan sa kulit, DJ Rock, Oo nga. Minsan ka na bang Talagang kinulit? naging divine appointment ng Panginoon yung kanyang karanasan talaga. And we praise... So, Ate Maling, gusto din naming malaman, since for sure ang daming, syempre, shortcut itong kwento mo, no? Pero, gusto din naming malaman at ng mga ka-TikTok natin na ano ba yung mga pagbabagong nangyari sa buhay mo so far? Dati kasi, hindi ko talaga kilala ang Panginoon. So, nung mangyari yun, unti-unti nakikilala ko siya. Yung ngayon, nagpipray ako, hindi na para sa sarili More on others. Mhm. And, yun, nakikipag-usap ng talagang puso sa puso. Amen. Parang kaharap siya na sinasabi lahat ng gustong sabihin. And yun, prayerful na ako. Ngayon, hindi na basta nagagalit. Opo. Nakakapagpasensya na din. Nakakaganda po pala yun, no? Pag hindi masyado nagagalit. Kaya ako hindi ako nagagalit din. Tama. Hindi tayo nagagalit. Ayun Oo nga, po. para talagang, alam mo yun, napakagaling sa talaga DJ Jazz, no? Nabanggit niya ni Ate Malin na talagang kabaliktaran siya noon sa buhay na meron siya ngayon. So talaga nakita talaga natin, hindi lang yung faith, yung nakilala niya, kundi maging yung sarili niya ay talagang nabago nung mga trahedya na nangyari sa buhay niya. So talagang makikita natin kung gaano kabuti ng Panginoon despite man ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay ng isang tao. Kaya for sure mga ka-TikTok, nakaka-relate kayo. Minsan din siguro namatayan kayo, nawalan kayo ng mahal sa buhay, o feeling nyo, hindi nyo na alam kung paano magsisimula. Pero nawala pakinggan nyo ang kwento ni Ate Malin na kung saan makatunay na makapagbibigay talaga ng pag-asa at liwanag din po sa'yo ka-TikTok. Yes, and DJ Rock, gusto ko yung sinabi ni Ate Malin na yung naging prayerful siya. Kasi dating ang prayer sa kanya, parang genie ang Panginoon, mag-request ka lang, alam mo yun, pag nahirapan ka lang, saka ka makikipag-usap sa Panginoon. Pero pag may relasyon ka na kasi sa Panginoon, Malin, talagang nandun yung nakikipag-usap ka kahit anong ginagawa mo, or kinukwento mo yung buhay mo sa Panginoon, And DJ Rock, nagbabalik po sa relationship, Jedi. Sabi Oo po niya nga, dito. nabasa ko. Basta talaga mga byuda, mga nagmahal, nasaktan at naiwan. Pero kahit kailan, hindi sila iniwan ni Kristo para ibalik ang tamis ang pag-ibig. Wow naman talaga. Thank you po for sharing. And also, listening with us, sabi ni Ma'am Lizelle, Devil watching from Singapore. Aba, hello po sa inyo, Ma'am Lizelle. Maraming salamat po. We also have here Julio Tumarlas. Maraming salamat po sa pakikinig. Sabi din dito ni Pastor Mark, DJ Jazz, sabi niya, Yes. by constant beholding, we shall change. Amen for the inspiring conversion story. Amen. At meron din dito sabi ni Erickson Moreno Soto, marami po akong tanong. Aba, i-comment nyo lang po yan kung ano po yung mga inyong katanungan at kung Go pwede po po. nating masagot sa live man po o offline, ay feel free lang po na mag-comment po sa ating comment section, DJ Jazz. Ayan, sabi niya nga, asawa ko po sa Badista. Ako po, galing na rin po ako sa iba't ibang relihiyon. So, purihin po ang Panginoon na God has a way, para magkaroon tayo ng mga liwanag or katotohanan through our partner din, our life partner. Ayan.
So talagang for sure, DJ Jazz, marami yung mga nakaka-relate sa atin ngayong gabi na Totoo. talagang minsan siguro tinatanong nila, bakit ako namatayan? Kung may Diyos, bakit nawala yung asawa ko, yung anak ko, yung mahal ko sa buhay? Pero tingnan niyo po yung buhay ni Ate Malin, mga ka-TikTok, no? Na may namatay man, may nawala, pero talagang may binuhay naman ang Panginoon. Yung kanyang spiritual na puso at yung talagang nas nakilala niya ang Panginoon sa kanyang buhay. At the same time, ay talagang nag-iba yung kanyang personalidad, kumbaga DJ Jazz. Talagang sabi nga, pag nakilala mo ang Panginoon, holistic ang approach ng Panginoon. Hindi lang isang pagkagalingin niya, kundi buong pagkatao mo, puso, laman at isipan ay talaga namang kayang baguhin ng Panginoon. Ayan, totoo yan. To add po, Ate Malin, ano po yung pagkakakilala nyo na sa Diyos ngayon? Kung kayo po ang tatanungin, how would you describe God? Amazing. Talagang hindi siya tumigil eh. Yeah, Hindi siya opo. tumigil sa though nawala ako, gumamit siya ng mga lingkod niya para mapabalik ako. Kasi ang talagang bakit mas malalim na ngayon ang pagkakilala ko sa kanya. Nung nagpa-transfer ako sa Leland Day Church, gumamit siya ng mga lingkod niya para matuto ako sa pamamagitan ni Dee at ni Kan. Nag-set sila ng Bible study para matuto ako, para magabayan ako kung papaano maiintindihan ang kanyang salita at kung papaano mamumuhay na kasama siya. Totoo yan. Alam mo, na-appreciate ko po yan sa inyo, na na-embrace nyo po yung saya, yung sarap ng natututo, no, ng salita ng Diyos. And sana ganun din po tayo sa ating mga tagapakinig, sana na-enjoy din natin yung mas nagiging malalim yung pag-aaral natin sa Biblia at yung pagkakakilala natin sa Diyos. Shout out talaga DJ Jazz kay Kan at kay Dee na talaga namang suking-suki ata ngayong gabi na ito. Yes, Palagi namin opo. mention. Talagang itong dalawa na kasi ito ay talagang aktibo sa gawain ng Panginoon. I'd like to congratulate nga, di ba? Yes. Kakagraduate lang din nila sa kanilang sa isang ministry na kanilang pinasukan sa Philippine Amazing Facts. Ayan, Yes, so they are now certified evangelist. Ayan, maraming salamat. Kaya naman talagang patuloy ang kanilang gawain, ang kanilang ministeryo na alam mo yung magdala ng maraming kaluluwa sa paanan ng Panginoon. And that is very inspirational, DJ Rock, na alam mo yung bilang mga kabataan, pwede pala tayong maglingkod sa Panginoon with the best of our capability. Imagine, ang binabaybasadihan nila, DJ Rock, is 59 years old, o, diba? Hindi mo titingnan yung edad ng binabaybasadihan mo, o, but kahit medyo bata-bata pa sila Kan at si Dee, mga nasa 30s lang po, So, mga kaibigan, mga kapatid, God could use you, para may mga taong mapalapit din naman sa Panginoon. Kaya naman DJ Jazz, bago tayo magpatuloy sa ating pong pagkukwentuhan, ay pakinggan po muna natin ang isang napakagandang awitin na pinamagatang Sa Wakas, na awit mula sa The Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin.
ang musika na ating nga pong napakinggan ay pinamagatang Sa Wakas by The Bereans. Kaya naman po sa mensahe po ng ating pong napakinggan na awitin ay talaga namang nagbibigay sa atin ng paalaala na sa kabilaman po ng mga pagsubok at problema sa buhay ay may hangganan din po ang lahat dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoon. Yes, at nandito pa rin po kayo at nakikinig sa TikTok with AWR. At bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, meron po muna tayong TikTok caller. Ayan, upang mag-share ng kanyang reflection tungkol sa kwento ng pagbabagong narinig natin ngayon. So, abangan po natin ang caller natin. Ayan, hello, hello. Andyan na ba? Tumatawag na ba ang ating caller? Ayan, so habang hinihintay natin ang ating caller DJ Jazz, gusto ko ring batiin si Pamela Vista. Ayan, kasama ko yan dito sa Silang. And also Martin Tabligan, sabi niya, Yes. praise God, Ate Malin, Leland represent. Hehehe. Ayan. Hello Martin, maraming salamat. And also Dennis Baloyo, thank you po for listening with us. Yes. Nandiyan na ba ang ating caller DJ Jazz? And gusto ko rin batiin ang aming friend na si Liz, si Marco, and si Hiraya. Ito na po ang ating caller. Are you there? Hello? Hello, good evening po. Hi, good evening. Ano pangalan mo? Laura David. Laura. Oo. Laura, share mo naman sa amin. Ano ang reflection mo sa story ni Malin? Ayun, so ang ganda ng ng conversion story ni Sister Malin. Talagang nakaka-inspire kung paano sinilas ng Panginoon sa mga buhay natin, lalo na yung unexpected. Yung take away ko lang sa experience ni Ate Malin, no? Pag may mga nararanasan pala tayo mga negative sa buhay, huwag tayo mawala ng faith. Saka ang pinakatatakbuhan natin talaga ito yung ating Panginoon. Diba mo, nung pagkakataon na nag-isa na si Ate Malin sa kanyang life, ang daming sinend yung Panginoon na Amen. mga taong umalalay sa kanyang spiritual. Binanggit niya kanina yung sa church, tapos yung mga umaalay sa kanya na tinuruan siya kung paano mag-Bible study, tinuruan siya paano magkaroon ng deeper relationship sa Kristo. So talagang hindi na pababay ang Panginoon kahit na minsan nararamdaman natin yung nasa lugmok na tayo ng ating so yun po, this is Cass. Ayan, thank you so much, Laura. Meron ka bang gustong batiin? Ayan, so, wala naman. Okay na po yung mga reflection. Oh. Thank you so Alright. much. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong saloobin, Laura. And of course, sa mga nais din pong magbahagi ng kanilang kwento, hindi rin po kayong magpapahuli mga ka-TikTok dahil pwede din po kayong magbahagi ng inyong kwentong pagbabagong buhay din naman po kay Kristo at makasama po namin ng live sa studio. At kayo nga lamang po ay tumawag o mag-text sa numerong 0918-9447-891. Muli 0918-9447-891. O pwede rin po kayong mag-direct kung friend niyo po sa Facebook, si DJ Jazz. So ako po si DJ Rock. Ayan. So maraming salamat po, Miss Laura, sa inyong pagbabahagi. DJ Jazz, baka may nais ka muna i-promote ng mga libre ng aklat natin? Yes, kung gusto niyo po magkaroon ng ating libreng mga aklat, narito po, Pag-asang Daig ang Bukas. Meron din pong Lagpas pa sa Kaya ng Imahinasyon, Pag-asa para sa mga panahong maligalig, 10 Commandments Twice Remove, at meron din pong ano ang sinasabi ng banal na Quran tungkol sa banal na Biblia. Alam nyo, maganda po na nagbabasa din po tayo ng mga gantong mga babasahin. Libre lang po ito. Kayo ay mag-message or mag-text lamang po sa ating numero na 0918-9447-891 kung nais niyo pong magkaroon nito. So, ayan, magpatuloy po tayo. Ito po ay, nagtutumuli na ang ating oras, DJ Rock. So, gusto na nating alamin. Ngayon, sino na si Marilyn after mo ma-encounter si Christ? Bagong nilalang na. Paano po yung bagong nilalang? Ayan. Bali, pag pala nagpapagamit ka sa Panginoon, ibang klaseng joy yung mararamdaman mo. And wala kang magagawa hindi mo siya makukontain.
yung mga nalalaman mo, gusto mo talagang i-share. Ano po yung madalas po na nagiging ministry po ninyo, na nai-enjoy niyo po, ngayong nakilala niyo na ang Panginoon? Bali, partner kami ni D. Aha. Nag-umpisa kami kasi yung bago yung evangelism nila, nag-ground preparation kami. Mhm. And ngayon, continuation. Bali, yung bina-Bible study namin ngayon, dire-diretso pa rin Wow. noon. Yung dati kayo yung pinabible studyhan, ngayon kayo naman yung nagpa-Bible study. Kasama Grabe. na ako. Opo, praise the Lord. Praise Kung God paano talaga. po tayo ni-reach out ng Panginoon, ganun din. I-reach out natin ng ibang tao, DJ Rock. Kaya naman, Ate Malin, ano po yung mga commitment nyo na ngayon sa Panginoon? I want to walk with Him Mhm, every day. Mhm. And gusto ko ring maging kabahagi ng pagpapalaganap ng kanyang gawain Opo. dito sa lupa habang naghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Talaga po sabi nga sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached to all the world, and then the end would come. Talagang ang nais po talaga natin ay maipabalita ang talagang mabuting pabalita sa lahat upang siya po ay malapit ng dumating. And that is, yung magandang pabalita, tita, is yung pagmamahal ng Diyos. Na nakita po natin sa buhay ninyo na naranasan niyo po talaga. Praise the Lord po for that. Iba talaga So po ngayon, yung joy. DJ Jazz, sige po, sorry po, Ate Malin. Okay lang. Yung hindi ko maipaliwanag yung joy ng talaga na pag yung kasama mo ang Panginoon habang unti-unti mo siyang nakikilala na makapamuhay ka ng sangayon sa kanyang banal na kalooban. Totoo yan. Opo. So ngayon, DJ Jazz, punta na tayo sa mga pabaon natin bago tayo mag-end. Ano po ang gusto nyo ipabaon sa ating mga tagapakinig? At talaga namang marami pong nakikinig ngayon at sumusubaybay sa inyo ngayon. Ano po yung gusto nyo i-share sa kanila? Sangayon sa buhay na naranasan ko mula noon hanggang ngayon, masasabi kong sa ngayon, tunay na maligaya ang buhay pagkasama Amen. siya. Pagkasama natin si Kristo. And iba yung kung ang magiging lifestyle natin mag-aaral ng kanyang salita. Kaya sana maging intentional tayo sa Opo. pagbabasa at pag-aaral ng kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord. Amen. Ikaw, DJ Jazz, ano naman ang naging baon mo mula sa kwentong pagbabago ni Ate Malin? Alam mo, DJ Rock, ang irony kasi, 'di ba, namatayan siya, supposed to be, alam mo yun, malungkot siya, despair, alam mo yung nararamdam mo dapat ang bigat-bigat, 'di ba? Pero the fact na kitang-kita naman po sa mga nanonood sa ating Facebook Live, ang kaligayahan sa mukha ni Sis Malin at talaga namang mararamdaman mo talaga na Jesus really changed yung nararamdaman niya at yung buhay niya ngayon. And we praise the Lord for that. Na sana po tayo din, maranasan natin yung joy na yun na nag-radiate sa ating guest ngayon. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, sana baunin mo din na nandyan yung love ng Panginoon, laging nandyan sa katabi mo, at talaga namang, kung makulit po yung friend nyo, na si Sister Fanny, makulit din ng Diyos sa paghila sa atin, pabalik sa Kanya, so that we could have and find that joy in Him. Lalo higit when we're studying the scriptures, DJ Rock, kasi nandun yung mga promises ng Panginoon for us. Ikaw naman, DJ Rock, anong baon mo? Ayan, bago ko ibigay yung aking pabaon, DJ Jazz, sabi nga dito ni Kuya Raymond, nice song daw. Ayan, praise the Lord. And also sabi din ni Pastor Mart, powerful message. Praise God for the inspiring song. Amen. Thank you din po. And also thank you for listening and watching with us. Jabe Sajasa Galido and Chodora Combalister. Yes. Good evening daw po sa ating lahat. Good evening din po sa inyo. So, may baon this evening, DJ Jazz, and Ate Malin, talaga namang God will never waste our pain and He will always bring beauty out of our brokenness. Talaga naman, Ate Malin, na kayang i-turn ng Panginoon yung mga pain na meron tayo to become a testimony, to become a message, to become an inspiration to many people. And sa mga widow, sa mga balo na
na nakakaranas din po na parang may kulang sa buhay nila o kalungkutan, nawa ang buhay po ni Ate Malin ay nagbigay din po ng pag-asa sa inyo na may namatay man, may nawala man, pero hindi pa po huli ang lahat. May purpose pa din po ang Panginoon sa inyo kung iaalaw nyo lang po ang Panginoon na mangusap at gumawa po sa inyong mga buhay. Kagaya nga po ng nangyari po sa buhay ni Ate Malin. Kaya nga nakikita ko rin DJ Jazz na kahit sa ganyang edad ay andun yung desire niya to serve Jesus until totoo. Jesus comes. Kaya nawa, mga kaibigan, ang pabaon po na ito ay maitanim po sa ating puso't isipan na anuman pong pagsubok ay meron pa rin pong pag-asa at plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya Totoo naman yan. po DJ Jazz, no, at sa ating pong mga ka-TikTok ay maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight at patuloy niyo pa rin po kaming samahan every Tuesday 8 p.m. dito lang po sa AWR 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And yes, ang next song po natin after this ay isa sa paboritong kanta po ni Sis Malin, ang My Life is in Your Hand by the Bereans. Kaya pakinggan niyo po yan at talagang mag-enjoy po kayo sa message ng song. Muli, this is your DJ Jazz, na nagsasabing, just have Jesus in your life and sure ang pagbabago. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagsasabing rarararaki road man ang buhay pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok Transformation in Christ Talk. Life can be so good. Life can be so hard. Never knowing what each day will bring to where you are. Sometimes I forget. Sometimes I can't see that whatever comes my way, you will be with me. My life is in your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not say clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. Nothing is for sure, nothing is for keeps. All I know is that your love will live eternally. So I will find my way, and I will find my peace, knowing that you meet my every need. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. When I'm at my weakest, Lord, you carry me, and I become my strongest in your hands. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you.
My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. I trust you, Lord. My life